Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 46. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa paghuhukom sa pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng mga anghel. At titupunin niya sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y pagbubukod-bukurin. Ang mga nasa kanan ay ang mga tupa at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing. Ang mga tupa na nasa kanan ay ang mga taong matuwid at ang nasa kaliwa ay ang mga isinumpang makasalanan. At ano ba ang sukatan ng paghuhukom na ito ng Panginoon? Sinabi niya na ako ay inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Kaya nga ang mga matuwid ay nagtanong, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang damit, dayuhan, may sakit at nabilanggo? At sasabihin ng Panginoon, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. At sinabi naman ng hari ng Panginoon sa mga masasama, mga kambing na nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. At nagtanong sila, bakit Panginoon? Kailan ka naming nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin tinulungan? At sasabihin ng Panginoon, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. At ang ebanghelyong ito ay akmang-akma sa panahon ng Kwaresma, sapagkat tayo ay inaanyayahan sa pananalangin, pag-aayuno at paglilimos. Ang ibig sabihin, inaanyayahan tayong gumawa ng mga gawa ng pag-ibig para sa ating kapwa. At sa ating lipunan, sa daigdig na ating ginagalawan, ang panganib ay palaging ituon ang ating paningin sa mga taong tanyag, sa mga taong mayayaman, sa mga taong malilinis, sa mga taong may narating sa buhay, mga taong may hawak na kapangyarihan. At kadalasan ay hindi napagmamasdan o hindi nakikita ang mga hamak, ang mga dukha, ang marurumi, ang walang kakayanan. At kadalasan sila ay nailalagay sa gilid, sa laylayan ng lipunan. Ang panahon ng Kwaresma ay isang pag-anyaya upang magkaroon tayo ng mata ng pananampalataya. Mga mata na nakakakita sa ating Panginoong Hesus sa katauhan ng mga hamak, ng mga pinakahuli, ng mga maliliit. At sa kanilang kalagayan, tayo ay tinatawagan ng Panginoon na ipahayag sa pamamagitan ng ating kilos at mga gawa ang kalikasan ng totoo nating katauhan, na tayong lahat ay nilikha sa pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na walang sukatan. At ang pag-ibig na ito ang magbubukas ng mata ng pananampalataya na hanapin at pagmasdan ang mukha ng ating Panginoon sa mga hamak, sa mga kapatid nating nangangailangan, sa mga kapatid nating walang lakas, sa mga kapatid nating nag-iisa, sa mga kapatid nating naligaw na nasa bilangguan, sa mga kapatid nating nakaratay sa banig ng karamdaman, sa mga kapatid nating nagugutom at nauuhaw,
sa pag-ibig, sa pagkalinga, sa material na bagay, sa material na pagkain. Ang ibig sabihin, isang malakas na paanyaya na makita ang muka ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nila. Kaya nga sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong maging gising at magbantay, sapagkat ang mga taong binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa ebanghelyong ito ay araw-araw na dumadaan sa ating buhay. Maaring sila ay nandyan lamang sa labas ng ating pinto. Maaring sila ay ang taong araw-araw nating kasama. Maaring sila ay yung mga taong hindi natin napapansin, ngunit nandoon lamang sa ating tahanan o nandoon lamang sa ating lugar ng pinaggagawaan, sa lugar ng ating hanap buhay. Kaya nga, ang makakapagpamulat sa atin sa pag-ibig na ito upang magbukas ang mata natin sa mga kapwang nangangailangan, unang-una ay ang pananalangin. Kaya nga, maaari nating sambitin, Panginoon, imulat mo ang aking mga mata. Tulungan mo akong makita ka sa kapatid kong mga hamak, sa kapatid kong maliliit, sa mga kapatid kong dukha, sa mga kapatid kong nangangailangan. At bigyan mo ako ng isang pusong mapagbigay, ng isang pusong hindi iniisip lamang ang aking sarili, ang aking sariling kabusugan, ang aking sariling kasiyahan, ang aking sariling ayos at pananamit. Tulungan mo akong magkaroon ng pag-ibig, higit sa lahat sa panahong ito, upang maibahagi ko o maibigay ko kung anuman ang nasa akin para sa kanila. Sapagkat sa ganon, anuman ang maiaalay ko sa kanila, ay sa iyo ko iniaalay, Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.